misinformed. Mukhang mali ang impormasyon na tanggap niya. So it is not accurate to say, and in fact, it is incorrect to claim that the Yolanda Rehabilitation Program nagsimula lang, according to President Marcos Jr., 2 years ago. At ang Aquino at ang Duterte administrasyon ay walang gawa kaugnay dito. Agad na pinasinungalingan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nitong sabihin na walang ginawa ang mga administrasyong Aquino at Duterte para maibangon ang lungsod ng Tacloban matapos itong bayuhin ng Super Typhoon Yolanda taong 2013. Well, it's part of our continuing plan for the rehabilitation of what's happened, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi ba natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still all those rehabilitation, you know, we only really started 2 years ago, because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. So now, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. Sino bang makakalimot sa ginawang paghagupit ng Super Bagyong Yolanda sa Visayas? Ang iniwang pinsala ng pinaka-nakamamatay na unos na bumayo sa Pilipinas, kumitil ng mahigit 6,300 buhay at sumira sa mga tirahan ng daan-daang libong individual. Si dating Pangulong Noynoy Aquino ay naglabas ng Memorandum Order No. 62 Series 2013 para sa paglikha at mga tungkulin ng Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery o PAR para pangasiwaan ang paggawa ng mahigit 160 billion pesos na Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan o CRRP at ang implementasyon nito. Sa isang dokumento na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kay Attorney Panelo, makikita ang iba't ibang accomplishment ng pamahalaan hanggang taong 2017. Noong Disyembre 7, 2017, may kabuuang 1,150,636 families o 110% ng kabuuang CRRP target na 1,048,637 families ang nakinabang o nakatanggap ng kanilang tulong. Samantala, ang Administrasyong Aquino ay nakapagtayo ng 160,000 pabahay at nagsimula kaagad ang distribusyon nito noong 2014. Para naman sa Administrasyong Duterte, Meron ho silang target na yung mga naiwan na mga hindi pa nagagawang housing units, tatapusin nila. At yun ay, in 2022, natapos nila. 85% ang natapos nila. Nung matapos ang termino ni Presidente Duterte, 85% of the targeted figure of 205,000 housing units have been distributed. 85% to. So may natirang 15%. sa kabila nito, naniniwala si Attorney Panelo na gaya ng dati ay nakatanggap lamang ng maling impormasyon si Pangulong Marcos Jr. dahilan kung bakit nakapagbitiw ito ng maling pahayag. And itong 15% remaining, ito yung marahil tinutukoy ni Presidente Marcos Jr. na nagsimula ho sila in regard to the 15% na natira. And ito pong 15%, sinimulan niya. Madalit sabi, it is to the credit of this Marcos administration that it continued the remaining 15%. But it is not accurate to say that the Aquino and the administration of Duterte walang nagawa kasi nga 85% nga ang naubos eh. Ang natira lang 15%. Kaya credit must be given to where it is due and to whom. Edi syempre, Aquino administration, Duterte administration, and BBM administration. Lahat ho sila. Kaya lang, ang naging problema sa tingin ko, as usual, the President is always misinformed of the facts and the figures. Sa huli, may payo si Attorney Panelo kay Pangulong Marcos. Anya, ipatawag na lang niya ang kanyang mga kawani at pagsabihan ang mga nagbibigay ng maling impormasyon sa kanya para maiwasan niyang mapahiya sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.